Pag ang Panginoong Diyos ang nagbigay ng salita, gagalaw at gagalaw ang banal na Espiritu sa atin. Amen. Hallelujah. So yun po, bago po ibigay yung passage ngayong gabi, bilang mananampalataya, bilang tayo po, bilang journey natin bilang Kristiyano sa kanya-kanya nating buhay, kung mapapansin natin po natin sa bawat testimony natin, may iba't ibang pinagdadaanan tayo. Iba yung sa physical, emosyonal, financial, trabaho, di ba? Lahat ng yan, actually, ang ganda nga po eh. Ngayon lang, sabi ko, Lord, ang galing mo talaga. Yung tanong, bakit Panginoong Jesucristo bilang mananampalataya kay Panginoon sa Panginoon natin? Di ba? Sabi po, good, bad, not so bad, very bad, happy, joy, lahat ng yan ang aspeto ng buhay natin, pinagdadaanan natin. Pero bilang Kristiyano, kadalasan minsan, pag nakakaranas tayo ng sobrang down na tayo na gusto na natin makalimot sa lahat ng problema, gusto natin makawala. Kasi feeling natin, wala nang kasagutan. Pero bilang Kristiyano, laging nire-remind ng Diyos, bakit Panginoon ang una natin tawagan? Di ba? Actually, kung tatanungin natin, kung obserbahan din natin yung iba, with all due respect sa iba, no? Naniniwala sila kay Kristo pero wala silang relasyon. Diba? Yun po yung minsan nakakalungkot kasi hindi naman sa tayo po yung nakakilala na which is kailangan talaga natin i-share din kung bakit Panginoong Jesucristo. Bakit si Jesus Christ? So suffering. Magko-connect yan ngayong gabi. Kumbaga yung sufferings po, it doesn't mean na sufferings to lahat na po, lahat na, in general speaking na po, katulad yung finances, emotional, sakit o wala, kahit ano po sa trabaho. So lahat tayo nagkakaroon ng anxiety. Ito po yung usual na nagiging encounter ng bawat tao, maging believer or non-believer. Yung advantage lang po natin, meron tayong relasyon sa Diyos at nire-remind tayo ng Panginoon na sa bawat araw natin, we have to believe, we have to, passage natin ngayon sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Sabi po dito, babasahin ko na, give all your worries and cares to God, for He cares about you. Isa lamang po itong passage sa lahat ng mga salita ng Panginoon na mahahanap natin sa banal na salita sa Biblia. Pero isa po ito sa magre-remind sa atin ngayong gabi. Na ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, ano man ang sitwasyon nyo, give it all to God, to our Lord Jesus Christ. Usually po, yung iba, mas inuuna, first is glory, is the goodness of God, ang Panginoong Jesucristo po. Bakit po? Nandun lahat kung tayo po ay magmameditate ng salita ng Diyos. Nandun lahat eh. So this is not just a passage, simple passage. This is just a reminder to each and every one of us that we have to study His Word. Give relationship to God. Okay? Give time to the Lord. Di ba? Lagi po tinuro to ng ating pastor, ng ating deacons, lahat, na prayer is isa sa mga number 1. Prayer, di ba? Relasyon sa Panginoon, obedience sa Panginoon. Ano pa yung tinuro sa atin dati? Fruit of Holy Spirit. Katulad po kanina, testify ko na po, di ba? Papunta pa lang po ako dito, talagang gumagawa yung kaaway para ma-distract yung kailangan ihayag ko yung salita. Muntikan po akong makabundol. Actually, hindi makabundol. Alam mo naman po yung mga wala sa tamang maiinit ang ulo. So talagang gumagawa yung kalaban para ma-distract ka, ma-focus ka sa... Kung wala tayo sa Panginoon, makikipagsagutan na tayo doon. Pero lagi nire-remind, oh anak, sorry my bad. At least, praise God. Dahil kung hindi, kung yung dati pang ako, malamang. So ako dito sa 1 Peter, tapos ibibigay ko din po yung Matthew 21 verse 22. Ito na po, buksan ko na para sa inyo. If you believe, you will receive whatever you ask in prayer. Focus po tayo dito sa if you believe. Ilang beses po binanggit sa Bible na if you believe. Madami po, di ba? Ang dami pong passage na nagre-remind sa atin bakit ang Panginoong Jesucristo. Whatever you ask
In prayer, in my name, in Jesus' name. This I will do, that the Father may be glorified in the Son. Sino ang kanyang anak? Panginoong Jesus. Ang dami pong passage sa Bible na mahahanap natin. Jesus said, alam naman natin itong passage dito, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me, through Jesus Christ. Ang dami po, di ba? Bakit si Jesus Christ? Yung iba po naniniwala. Actually po, may katrabaho akong katabi ko mismo na parang alam natin ito, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Napakalinaw, pero sa iba, paulit-ulit na, pero kung i-specify at pag-aaralan natin mabuti, sino ang Word? Panginoong Hesus Kristo, di ba? Dito pa lamang magtataka na kayo. But if we are a Christian, if we meditate His Word, reminder lamang po ito sa atin na in our daily journey, kailangan we have to meditate His Word. We have to read the Gospel para ma-remind tayo na apart from Him, we can do nothing. Di ba po? Matthew 7 verse 7. Ask, and it will be given to you. Seek, you will find. Knock, and it will be open to you. Di ba po? Lagi natin itong nababasa, pero kung i-devotion natin ito, malamang mariremind tayo araw-araw, okay, ganun pala. Ngayon, balik ko naman doon sa 1 Peter, sa main passage natin. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Bakit sa Panginoong Hesus? Di ba? Bakit din inaalaw ni Lord ang sufferings? Bakit kailangan natin i-let go ang lahat ng mga pinagdadaan natin at let God? Diba, tinuro na ito sa atin ng ating pastor, ng ating mga exhorter ng mga nakalipas pa. Let go and let God. Tama po ba? Let go all your worries, anxieties, and let God do the rest. Bakit po kailangan? Sabi ni Paul, Apostle Paul, throw off everything that hinders us and the sins, not just sin, and the sins with S that so easily entangle us. Sabi sa Hebrews chapter 12 verse 1. Every day we have a chance to renew our minds in Christ. So araw-araw po nagkasala tayo ngayon. Repent. Nobody is perfect, sabi nga, di ba? Only God is perfect. Pero laging nirinig, the enemy will come to destroy, to kill, to steal, and destroy. Di ba? Tinuro naman sa atin yun. Diniremind ng Panginoon, di ba? Araw-araw po sa journey natin, gagawa ng paraan para magkaroon ng emptiness at magkaroon ng hadlang ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesus. Di ba po? Runners know that to run with perseverance, they have to let go everything. Some will even shave to the hair on their entire body because sleek, clean surface makes all the difference. Pero dito tayo po, sabi niya, kadalasan tayo mga tao, tumatakbo tayo sa Panginoon pag tayo ay nakakaranas ng problema. Dapat pala which is dapat hindi dapat ang dapat natin gawin, unahin natin ng Lord. Pinaunawa niya sa akin na napakalaki ng plano niya sa atin. Forgiveness po, napakahirap. Sa totoo lang, kahit tayo mananampalataya na, ang hirap-hirap magpatawad sa taong nanakit sa atin. Kaya na po medyo tinamaan kasi ako ng mensahe ng Lord eh. Tandaan po natin, ang buhay Kristiyano ay hindi madali. Ano man ang hindrance natin sa buhay, ano man ang mga pagkakamali natin sa buhay, cast all your anxieties, cast all your worries unto the Lord because He cares for you. Amen. Maliit, malaki,
happy or sad, all day long, hanggang hindi tayo natatapos sa mundo ito. Ang relasyon natin sa Diyos ang pinaka-importante. Sabi ni brother kanina, di ba? About sa work. Sabi nila natin Kate, about sa kanilang health. Lahat tayo, iba-iba pinagdadaanan. Pero may iisa tayong Diyos na kailangan tawagan. Amen? Yes. Matthew 21 verse 22. And whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. So paano tayo mamumuhay bilang Kristiyano kung wala tayong pananampalataya at wala tayong believe, hindi tayo naniniwala sa Panginoong Jesus. Ang dami pong passage na nabitbit ni Brother Alvin, pero po ang dami po to sa daily devotion po. Carrying the past around will only take up space for God. For God's goodness, grace, and favor. Renewing our mind in Christ means letting go of all the burdens He already died to take from us. So sabi dito mga kapatid, nagsisipa tayo dito every Saturday, nag-attend tayo ng Bible study, pero paglabas natin, bit-bit pa rin natin yung mga skeleton natin, yung mga past natin, yung burdens natin, yung bigat, yung galit mo sa kapatid mo, yung galit mo sa asawa mo, yung galit mo sa nanakit sa'yo, yung galit mo sa amo mo, yung sahod mong delay. Ano ba? Dami po. God is reminding us tonight, let go of the past. Focus on me. Not on your worries, not on your anxieties, but our Lord Jesus Christ. Di ba po? Amen? Hallelujah! Amen. Gising pa ba kayo? Amen. Ito, John 15 verse 7. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Kung mahahalata natin mga kapatid, lahat ng mga binabanggit kong passage dito sa salita ng Panginoon, it's all about nakapokus sa ating Panginoong Jesus. If you abide in me. Yung nga po sabi ko kanina, di ba? Nag-church lamang. May problema tayong pinagdadaanan. Sabihin na natin pinansyal, kailangan natin ng pera. May malaki tayong utang sa Pilipinas. Nag-church ka pero gumagawa ka ng kasalanan. Do you think God will answer our prayer? No. Di ba? Nakatingala tayo sa langit pero may barriers na kasalanan. So God definitely will not answer yet if we repent. If we have fruit of Holy Spirit. If we meditate His Word, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Marami na pong matapos. Ano po ang redemptive suffering? Ito po yung kanina. Lahat tayo may pinagdadaanan. Diba po? Mamaya pwede kayo mag-share bakit si Kristo. Pwede tayo mag-share isa-isa kung gusto niyo po. Redemptive suffering, mga kapatid. God expect you or us to use our pain to help others. Whatever mistake, failures, troubles, trials, or bad decision na nagawa natin sa buhay or na-experience natin sa buhay. Sabi ng Panginoon, I will still use it for good in your life, and I expect you to use it to help others also. This is called redemptive suffering. Minsan, nagkakaroon tayo ng trials, pagsubok, akala natin, yun hanggang doon lang tayo. Hindi natin tinitingnan yung brighter side ng pagsubok. Kaya nga, di ba, kahit may pagsubok tayo, may mga pinagdadaanan tayo, yeah, to praise God. Lord, thank you! Bakit? Sabi nga sa tagline lagi, God will always use your pain into purpose
So what we have to do mga kapatid, don't give up sa ating Panginoon. God is always present. Akala natin wala ang Diyos, akala lang natin yun. Pero bilang mananampalataya sa Panginoon, we have to continue our relationship so that we could share to others also, to our loved ones na hindi pa naniniwala kung bakit ang Panginoong Jesus lamang. Ang dami pa pong passage mga kapatid. Why Jesus Christ? Pwede po ba kayo magbigay ngayon? Why Jesus Christ sa buhay natin? Amen po ba? Amen. So yun po ang pahayag ng Panginoon. Ang dami pa po akong pwedeng basahin na marami pong word of encouragement ng ating Panginoong Jesus kung bakit siya kailangan natin tawagan. Except paano kung bukas wala na tayo? Meron po ba tayong relasyon sa Diyos ngayon? So we have to reflect mga kapatid sa salita ng Diyos. Day to day, may pagsubok tayo, may pinagdadaanan tayo. We are happy, we are joy. Meron tayo, wala tayo. We have to give glory, give honor to our God. Not to yourself, not to myself. Huwag natin itaas ang ating sarili dahil Panginoon lamang kailangan itaas. Sabi niya, di ba, ang nagpapakumbaba ay itataas, ang nagpamakataas ay ibababa. So, this is just a reminder mga kapatid sa ating Panginoon. Kanina po nag-connect na yung, sabi ko, Lord, ano bang ituturo ko? Nakaka-amaze kasi nag-connect doon sa, lagi tayo nag-worry. Oo, wala tayo. Bawat pagsubok na pinagdadaanan natin, sino muna natin tatawagan? Amen, hallelujah, praise the Lord. At sa ating pong conclusion, hallelujah. When people say Jesus is the answer, they mean, or it means mga kapatid, that Jesus offers a solution and brings clarity to our lives sa buhay natin mga kapatid. He is the key to understanding who we are and why we are here sa mundong ito. Kaya kung hindi natin babasahin ng Biblia ang salita ng Diyos, wala. Minsan display lang yung Bible. Dati ganun din pa ako. Kahit ngayon nakakalimot pa rin, pero glory to God kasi kahit pa paano nagpupush ang Holy Spirit sa atin na magbasa tayo ng Biblia. That's the most important thing mga kapatid. Oo, may trabaho tayo, praise the Lord. May income tayo, praise God. Pero huwag natin kalimutan at kailangan natin unahin. Sino? Through Jesus, our Lord and Savior, we gain deep sense of peace. Tama po ba mga kapatid? Nung wala tayo sa Panginoong Hesus, katulad nga po ng sinabi ko kanina, nung wala pa ako sa Panginoon, sinong inunang tinatawag? Kamunduhan, bisyo, sigarilyo, nightlife. Pero nung nagkaroon po ako ng relasyon, paunti-unti, hindi po ganun kadali. Paunti-unti, pag nag-repent tayo ng totoo, if we have true repentance, if we have true understanding sa salita, at pag nagkaroon po tayo ng personal and intimate relationship sa ating Panginoon, magkakaroon tayo ng sarili-sarili nating conviction. Minsan na po akong mayroong conviction. Lord, ngahatid. Pinapasok ako, pero Lord, paano yung ngahatid? 11 na natapos, nandun yung kaaway. Huwag ka na, mag-attend. 11 na. So, mayroong conviction. Hindi. Nakakaya na sa Lord. Diba? Minsan para tayong ganun. Kasi kinikausap ko minsan sarili ko eh. Sa totoo lang mga kapatid. Dati, I don't care. Kaliwali, sabi diba? Pag wala. Hindi na kapatid. Kaliwali, matutulog na lang ako. Pero pag meron tayong conviction sa Panginoon, pag meron tayong relasyon, ang sarap ng pakiramdam na nagigilty sa Lord. Ang sarap pala ng pakiramdam na, Lord, nahihiya ako sa iyo. Ganun pala yun. Pag meron tayong mga kapatid, reminder lang, pag meron tayong personal and intimate relationship sa Panginoon, paunti-unti mararamdaman natin yan. At hayaan natin yung tao magsabi na, uy, si brother ganyan, nagbago na. Ang sarap pala sa tenga, pero huwag natin yung intake para lumaki ng ulo natin, magkaroon tayo ng hypocephalus. Huwag naman sana.
We have to be humble. Humility. Bilang Kristiyano. Sabi nga, di ba? Yung kanta, no longer I as living in me. Di ba? But Christ. The old has gone, the new has come. Di ba? Pag namuhay na po ang Panginoong Jesus sa buhay natin, ang sarap po mabuhay. Kahit liit yung sahod mo, kahit kulang ka pa po, pag inuna mo yung tithes, dati po sa totoo lang mga kapatid, hindi ako nagbibigay. But praise God, tinuturuan niya ako paunti-unti. Ibigay mo para sa Panginoon, makikita mo. Hindi niya po binalik financially. Binabalik pala ng Lord sa ibang pamamaraan. Hindi tayo nagkakasakit. Akala natin pera. Hindi. Actually, ito po yung unang naunawaan ko when it comes to tithings. Kasino lang yung binibigay natin sa buong sahod natin. Actually, kung ibabayad mo pa yan sa kuryente, kulang pa yan eh. What more kung pagkakatiwalaan pa tayo ng Panginoon sa malaking bagay. Yun po yung pinapananawan kong future. Sabi ko, Lord, I have to do this. Hindi lang dahil gusto ko ng perang palit. Alam mo, nangungusap ka sa akin, Panginoon, na mas triple pa ang kaya mong gawin pag nag-obey tayo sa Lord. Not about money, pwedeng health, pwedeng future ng mga anak natin, ng mga apo natin, from generations to generations, basta itaas natin ang buhay natin sa Lord. Maging disciple tayo sa mga anak natin, sa pamilya natin. Hindi man natin ito makita ngayon, but maniwala tayo. All we have to do is to believe. Yun lamang po mga kapatid, God will always turn your pain into purpose. So never give up because God is always present. Amen. To God be the glory.